Nahuli mo na siyang nag-cheat, pero bakit parang mas lalo siyang naging misteryoso, mas defensive, at mas hindi mapagkakatiwalaan? Bro, posibleng hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo. Kapag ang isang babae ay nahuling nandadaya, dalawang klase ng reaksyon ang lumalabas. May babaeng aamin, hihingi ng tawad, tatanggap ng responsibilidad, at gagawa ng paraan para ayusin ang relasyon. At mayroon ding isa, yung mas delikado, yung mas mapanganib, yung mas manipulador. Ito ang babaeng kahit hawak mo na ang katotohanan, gagawin ang lahat para baluktutin ito. Hindi para iligtas ang relasyon, pero para iligtas ang sarili niya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 palatandaan na patuloy ka pa rin niyang niloloko, kahit nahuli mo na siyang nag-cheat. Kung isa ka sa mga lalaking may bigat pa rin sa dibdib, may tanong pa rin sa isip, at may sakit pa rin sa puso, makinig ka ng mabuti. Ang mga signs na ito, hindi palaging malakas, hindi palaging halata, at hindi palaging direkta. Pero kapag nakita mo sila ng malinaw, malalaman mo ang katotohanan na matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo masabi. Palatandaan isa, laging iba ang kwento niya. Kapag ang isang tao ay nagsasabi ng totoo, pare-pareho ang detalye. Kahit ilang beses mo itanong, hindi nagbabago. Pero kapag ang isang babae ay patuloy pa rin sa pagsisinungaling matapos mahuli, lagi niyang babaguhin ang timeline, ang pagkakasunod-sunod, at ang rason. Sa una, sabihin niyang, wala namang nangyari. Pagkatapos, bigla na lang magiging, hanggang chat lang. Tapos bigla ulit magiging, oo, nagkita kami, pero hindi ganon. Kapag ang katotohanan ay iba, isa lang ang ibig sabihin. Hindi pa iyon ang totoong kwento. Palatandaan 2, galit siya kapag tinatanong mo. Ang babaeng tapat, hindi natatakot sa tanong. Kahit masakit, haharapin niya. Pero ang babaeng patuloy pa ring nagsisinungaling, laging defensive, laging maiinit ang ulo, laging bumabalik sa linya na, ayoko na pag-usapan yan. Ito ang tinatawag na emotional shutdown. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil may tinatago siya. Ang galit ay panangga laban sa katotohanang ayaw niyang marinig mo. Palatandaan 3, binabaligtad ka niya. Ito ang pinakakaraniwang manipulative tactic. Gaslighting. Imbes na sagutin ang tanong mo, gagawin kang problema. Sabihin niyang, kulang ka kasi, palagi kang nagdududa. Ikaw ang dahilan kaya lumayo ako. Kapag ang babae ay gumagawa ng krimen, she will make you feel like you forced her to commit it. Pero tandaan mo, kapatid, ang desisyon niya ay desisyon niya. Hindi mo kasalanan ang ginawa niyang pagtataksil. Palatandaan 4, overly affectionate bigla. Ito ang tricky part. May mga babaeng pag nahuli, biglang nagiging sobrang lamang. Mas sweet, mas clingy, mas kailangan ka. Pero hindi dahil nagsisisi, kundi dahil natatakot siyang mawala ka. Nararamdaman niyang may control ka na sa sitwasyon. Kaya gagamit siya ng emosyon para makabawi ng power. Hindi lahat ng biglaang sweetness ay pagmamahal. Minsan, pagbabalat kayo lang ito. Palatandaan 5, binabantayan niya ang galaw mo, hindi para mahalin ka, pero para siguraduhin hindi mo siya mababalikan. Bigla siyang nagiging curious kung nasaan ka, sino kasama mo, at anong ginagawa mo. Pero pansinin mo, hindi ito gawa ng taong nagmamahal. Ito ay gawa ng taong may takot. Takot na matuklasan mo ang buong katotohanan. Takot na ikaw ang unang makaalis. Takot na maunahan mo siyang mag-move on. Palatandaan 6, ayaw niyang pag-usapan ang buong detalye. Kapag tapat ang babae, sasabihin niya ang lahat. Mga nangyari, mga dahilan, mga pagkukulang niya, mga damdamin niya. Pero kapag patuloy ka pa rin niyang niloloko, laging may missing piece. Laging may hindi nasasagot, laging may hindi maipaliwanag. Ang pagsisinungaling ay laging may butas. Ang katotohanan, kahit masakit, buong buo. Palatandaan 7, madalas siyang overly calm. Minsan, akala mo okay na siya. Parang wala lang. Parang hindi naapektuhan ng nangyari. Pero isipin mo, bro, bakit ganun? Kung totoong nagsisisi, dapat may bigat. Dapat may guilt. Dapat may lungkot. Kapag sobrang kalmado niya, ibig sabihin,
Sanay na siya sa lies. At sanay na siya sa damage control. Palatandaan 8. May mga gamit o habits na hindi niya maipaliwanag. Biglang may bagong app. Biglang may bagong password. Biglang may bagong routine. Biglang may bagong friend na hindi mo pa nakikita. Kapag ang babae ay nagtatago pa rin, makikita mo sa maliliit na pagbabago. Hindi laging halata, pero laging naroon. Ang pagbabago ng ugali ay palatandaan ng double life. Palatandaan siyang, madalas siyang nasa phone at laging nakangiti. Minsan, hindi kailangan ng pruweba. Hindi kailangan ng messages. Hindi kailangan ng screenshots. Minsan sapat na ang body language. Ang babaeng may tinatago, laging may kachat, laging nagtatago ng screen, at laging may ngiti na hindi sayo. Ang atensyon niya, lumipat na sa iba. Palatandaan 10. Hindi niya kayang tumingin ng diretsyo sa mga mata mo. Kapag ang puso ay puno ng kasinungalingan, hindi kayang makipagtitigan. Walang tao na kayang magsinungaling ng matagal habang nakatitig sa mata ng taong sinaktan niya. Ang mata ay hindi nagsisinungaling. Kahit gaano kagaling sa salita, ang mata ang tatpuro ng totoong nararamdaman. Closing message. Kapatid, tandaan mo ito. Ang babaeng patuloy na nagsisinungaling kahit nahuli mo na. Hindi nagkamali, hindi nadapa, hindi nalito. Pinili niya, at patuloy niya itong pinipili. Bilang lalaki, stoic ka dapat. Kalma, malinaw, may respeto sa sarili. Hindi mo kontrolado ang gagawin niya. Pero kontrolado mo kung mananatili ka. Kung magpapaloko ka pa, o kung pipiliin mong umalis at itaas muli ang dignidad mo. Sa dulo, isang tanong lang ang mahalaga. Mas mahal mo ba siya kaysa sa kapayapaan mo? Kung marami sa mga palatandaang ito ang nakita mo, alam mo na ang sagot.